to do this. Sa pagpapatuloy ng Part 5. Nang malaman ni Negan na nasa Manhattan Island ang tumakas na si Ginny, inutusan niya si Marshall ng New Babylon, Pearly Armstrong, na isama siya pabalik sa Bricks. Hindi kita mapoprotektahan at matutulungan si Maggie. May plano, sabi ni Negan. Dadalhin namin ni Herschel dito at mananatili ka sa mga tao niya kung saan ligtas ka. Iyon ang buong punto. Grabe, para maprotektahan ka. Hindi pwedeng sumama si Megan at hindi pwedeng manatili si Jenny sa kanya. Hindi ako kung sino ang iniisip mo, sabi niya sa kanya. Sa wakas, nagsalita siya sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang kanyang ama ilang buwan na ang nakalipas. Gusto kong pero bago pa siya makapagsabi ng iba pang salita, ginawa ni Negan ang tanging magagawa niya para paalisin siya. Pinatay ko ang ama mo, sabi niya. Hindi ako hinahanap dahil sa pagnanakaw sa wagon train. 5 ang napatay ko at 1 ang ama mo. Kaya hinanap kita sa farm, kaya hinayaan kitang sumama sa akin dahil alam kong wala kang kasama at ikaw isa ka lang utang na kailangan kong bayaran. Iyon lang. Umalis si Ginny nang hindi nagsasabi ng kahit ano pa at napaluha si Negan. Kalaunan, ininspeksyon ni na Maggie at Negan ang arena kung saan itinatag ni Krat ang kanyang bagong shelter. Kumpiyansa si Negan na makikipagnegosasyon siya sa dating tagapagligtas na sumasamba sa kanya. Ang magkaibang duo ay lumabas sa kalsada patungo sa isang gusali na may itim na usok na patuloy na lumalabas tuwing umaga at gabi mula nang dumating sila ni Maggie sa isla. Tinanong niya si Maggie kung ano ang gusto sanang sabihin ni Ginny sa kanya, pero hindi marunong magsinungaling si Maggie at hindi naniwala si Negan sa paliwanag niya na sinusubukan lang niyang iligtas ang sarili. Nagpalitan sila ng sulyap sa isang kisap mata. Pareho silang bumili sa kanyang kutsilyo. Binangga niya si Negan sa pader, natanggal ang sandata at nahagis sa lupa. Tumakas si Negan, tumalon sa railing at naglakad palayo. Habang nasa beam, hinabol siya ni Maggie, sinusubukang iwasan ang mga walker na naghihintay sa baba. Sinubukan ni Negan na makalabas sa laban, pero pinigilan siya ni Maggie gamit ang kutsilyo. Napabagsak niya ang umaatake at muntik nang mahulog sa platform papunta sa mga undead sa ibaba. Sumigaw si Negan na huminto siya, pero sinaksak siya ni Maggie sa balikat gamit ang kutsilyo. Nagtapos ang away nang itapat ni Negan ang kutsilyo sa kanyang lalamunan at iniutos na umatras siya. Naintindihan niya na nagsinungaling si Maggie tungkol sa pangyayari sa pagdukot kay Herschel. Hindi ninakaw ng Croat ang kanilang ani at hindi nila pinilit bayaran. Kinuha ni Horvath ang anak niya dahil gusto niyang dalhin ni Maggie si Negan sa kanya. Gusto niya ako. At para saan? Sino ang nakakaalam? Pero anuman ang gusto ng baliw na ito sa akin, tiyak na hindi ko magugustuhan. Alam natin iyon, sabi ni Negan. Pinakamasama, Maggie, ay pwede sana nating gawin ito. Pwede sana nating mailigtas si Herschel dahil mahusay tayong mag-team, pero alam mo iyon, di ba? Siguro may parte sa'yo na gusto na matapos ito sa ganitong paraan. Pero Maggie, kahit anong dahilan ang ibigay ko, at kahit ilang paumanhin ang sabihin ko, hindi mo malalampasan at hindi dapat. Bago pa makapagsabi si Negan tungkol kay Glenn, natagpuan sila ni Barasi Horvada, hawak ang kutsilyo ni Maggie sa lalamunan ni Negan. Ngumiti si Horvath. Lumalabas na bumalik ang Croat sa shelter ng tagapagligtas at nakita itong walang tao, at matapos ang ilang buwan ng paghahanap sa mainland, nalaman niya ang kwento ng biyuda mula sa dating tagapagligtas. Matapos malaman ang kasaysayan ni Maggie kay Negan at ang kanyang kahinaan na maaaring gamitin, naisip ni Horvath na ang pagdukot sa anak ni Maggie ang kailangan niya para hanapin si Negan at dalhin siya sa New York. Sa gusali ng bangko, pinangunahan ni Maggie si Negan papasok na parang lalaking papunta sa patayan, hawak ang kutsilyo sa lalamunan niya. Dinala sila ng mga baratsis sa vault. Bantayan mo lang si Ginny, okay, tanong ni Negan sa nagsisisi. Iyon lang ang hiningi ko. Bumukas ang pinto at lumabas si Herschel. Buhay pa siya. May galit at puot sa kanyang mga mata. Hawak ni Negan ang kamay ni Maggie, na hawak pa rin ang kutsilyo at ibinaba ito. Tinanggap niya ang kanyang kapalaran at inilagay ang sarili sa kamay ng tadhana. Nangyari ang palitan sa sandaling lumapit si Herschel kay Maggie at si Negan naman sa Croat. Ang saya makita ka kay Herschel na agad napunta sa mga bisig ng kanyang ina.
Sa New Babylon, sinabi ni Armstrong sa kanyang direktor na nasundan niya si Negang tumakas patungong New York. Sinubukang tumakas at binaril siya ni Armstrong. Patay si Megan. Sayang. Gusto niyang mabuhay si Negan para ipatapon at bitayin, ipakita sa publiko at gumawa ng pahayag. Paalala niya kay Armstrong na sinundan nila ang pamilya nito, Marjorie E. at Desi, habang wala siya, pinoprotektahan ang kanilang pampulitikang katawan. Paalala niya na gawa sa mais ang ethanol na sumasakop sa libu-libong ektarya ng lupa. Kaya gusto kong ikwento mo ulit, Marshall, at sa pagkakataong ito, gusto kong ikwento mo ang lahat tungkol sa methane sa New York. Tinitingnan ni Maggie at Herschel ang Liberty Island. Maikli ang kanilang usapan. Sa bahay, naghihintay lang tayo sa susunod na problema, reklamo ng teenager. Mas ligtas pa ako doon. Hindi alam ni Maggie ang sasabihin. Nahanap niya ang baseball cap na ibinigay ni Negan kay Maggie para ibigay kay Herschel at isinulat niya na souvenir ito ng pagdukot. Sa wakas, naibsan ni Herschel ang sitwasyon. Parang obsessed ka kay Megan. Sa ano? Dinalangan niya siya pabalik, sabi ni Herschel sa mom. Tumutol si Maggie na dumating siya sa New York para sa kanya, hindi para kay Negan. Nandito ako, pero hindi mo ako nakikita, sagot niya. Parang binabantayan mo ako buong buhay mo, pero hindi mo ako nakikita. Umuulan at si Maggie nasa lungsod. Dinala ng Croat si Negan sa ambulansya at naalala kung paano niya hinarap ang River People bilang aktor sa entablado na may kumpiyansa tulad ng rockstar. Pero ano ang rockstar kung walang mikropono? Kaya dumating si Lucille, sabi ni Horvath tungkol sa barbed wire-covered vampire bat ni Negan. Tapos inialok mo siya sa akin. Kakapasok ko lang sa shelter. Wala akong halaga. Wasak ako. Pero may nakita ka sa akin, hindi kung ano ako, kundi kung ano ang pwede kong maging. Nag-aalala siya sa magandang samahan nila sa shelter. Sinabi ng Croat sa idolo niya na hindi niya dapat sinuway ang utos ni Nijen at pinahirapan ang babae hanggang sa mamatay. Naging banta ako na kailangang solusyonan, naiintindihan niya. Pangako, hindi na maulit ito. Sa bricks, tinitingnan ni Maggie si Ginny sa pamamagitan ng pagpasok sa kwarto para ibalik ang stuffed dinosaur at lumabas nang hindi nagsasabi ng kahit ano. Sa kwarto ni Herschel, humihingi siya ng tawad sa kanyang anak. Matagal na, karamihan ng buhay ko, pakiramdam ko palaging kinukuha ng mundo ang lahat. Akala ko, kung lalaban ako ng buong lakas, makakamit ko lahat, kahit kaunti lang, sabi niya. Pero hindi iyon nangyayari, kasi sa huli, mawawala rin ang mayroon ka, at ayokong mangyari iyon. Hindi ko alam paano, pero tatapusin ko ang kwento kay Negan para makapagpalaya ako. Sa New York, dinala ni Horvath si Negan sa isang babae. Ang laban ko sa tribo, ang pagpatay sa daga, ay pagsasanay para sa darating na digmaan, sabi ng babae. Kapag kontrolado namin ang isla, hindi maiiwasan ang banggaan ng sibilisasyon. At nang ikwento ko sa kanya ang lahat ng mabubuting ginawa mo, sabi niya na ikaw ang nawawalang piraso. Ang babae, natuwa na may rockstar sa harap niya, ay winala siya. Narinig ko ang talumpati mo sa bangko. Pambubuli, biro, dagdag na piraso ng kalupitan, sabi niya tungkol sa nakamamatay na knock-knock joke, pagkabigla at paghanga. Bravo! Ibinigay ng babae kay Negan at Armstrong ang Marshall Badge. Ipinaliwanag niya na ang New Babylonian Federation ay kukunin ang kanilang likas na yaman, methane, na ginagawa ng Croat Shelter mula sa mga bangkay. Kailangan ng isla ng pamumuno ngayon higit kailanman, sabi niya. Kailangan ng tiwala, walang takot, karisma, at espesyal na talento sa politika. Pagkatapos ng lahat, ano ang politika kung hindi eksekusyon? Nasira ang tribo, pero nanatili ang mga settlement hanggang Harlem. Ibinigay ng babae kay Negan ang susi ng kaharian sa literal na kahulugan. Kung mapagbubuklod natin sila sa iisang pamumuno, hindi kami matatalo at magiging sa iyo muli. Pero una, kailangan tiyakin na si Negan ang dati niyang sarili. Bumukas si Megan ng kahon sa harap niya. Nasa loob ang daliri. Sa bricks, walang sapin sa paa si Herschel at may maliit na daliri sa paa. Maraming kwento ang aking dating bisita. Ikinalat niya ang kwento ng lalaki na pumatay sa Yogi Father, hindi lang sa harap ng ina, kundi pati sa dinadala nitong anak sa sinapupunan, sabi ng babae.
At naramdaman ko ang isang bagay sa kwento na hindi niya naramdaman, na ang pumatay sa ama niya ay maaaring makaramdam ng pagsisisi, pananagutan sa batang nasira ang pamilya. Ipinaganda ni Maggie ang higaan ni Herschel at nakita ang kanyang mga guhit. New York, vault ng bangko, isang babae na hindi kilala ni Maggie. Babae yon, syempre. Sinabi lang niya sa akin nung naramdaman niyang ligtas siya sa akin, paliwanag niya kay Negan. At narito ka, nagpunta dito para iligtas siya. Alam mo, pinakawalan ko siya kapalit mo, pero may naiwan akong piraso, at palagi akong makakabalik para sa bago. Tahimik na umiinom si Negan. Hayaan natin ito ng matagal, sabi niya. Maraming kailangang pag-usapan. Maraming kailangang planuhin, sa pagtatapos, naghati ang screen. Naging isa ang mukha ni na Maggie at Negan. At dito na nagtatapos ang pelikula, maraming salamat sa panonood.